In the hustle and bustle of life's busy pace, we often get caught up in the chase, chasing after things that don't matter, forgetting what truly matters. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Seek ye first the kingdom of God. In the midst of our worries and fears, we can find comfort and peace when we turn to the Lord and seek His guidance. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Seek ye first the kingdom of God. Don't be afraid to trust in me. He knows what is best for you. Just put your faith in Him, and He will see you through. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Seek ye first the kingdom of God. Seek ye first the kingdom of God. In shadows deep, I once did dwell, a captive soul, bound by the spell of sin and darkness, cold and deep. No hope to find, no peace to keep. But then He came, a shining light, dispelling darkness, making things right. Not I but Christ, my Savior true, His love and grace forever new. He carried burdens I could not bear. He bore my sins beyond compare, a sacrifice of pure and free. He set my soul eternally. But then He came, a shining light, dispelling darkness, making things right. Not I but Christ, my Savior true, His love and grace forever new. No longer I, but Christ in me, His power flowing wild and free. I'll walk in righteousness and light, guided by His love so bright. But then He came, a shining
Mapagpalang umaga po, Lunes ng umaga sa bawat isa. Tayo po ay nagpapasalamat sa Panginoon na meron tayong kalayaan na muli ay mapagbulayan ng kanyang mga salita. His love and grace forever new. Not I but Christ my Savior true. Tayo muna po'y dumulog sa Panginoon sa panalangin. Tayo po'y manalangin na maraming makapangyarihan sa lahat. Diyos na may likha ng langit at lupa. Kami po'y nagpapasalamat, Panginoon, sa umagang ito, sa panibagong buhay at kalakasan ninyong pinagkaloob sa amin. At sa pagkakataon, upang ang inyong mga salita ay amin pong pagbulayan, nihiling po namin ang inyong banal na Espiritu, magbigay sa amin ng kaunawaan at siyang mangusap at magturo sa amin, Panginoon. Anumang karumihan meron kami sa aming mga puso, patawarin niyo po kami. At kayo po, Panginoon, ang siyang mapapurihan sa amin pong pagbubulay-bulay ng inyong pong mga salita. Palain niyo po ang inyong mga salita. Ito po ay aming samot dalangin in Jesus' name. Amen. Amen. Dito na po tayo sa Psalms chapter 75. Psalms chapter 75 at isang verse lang po dito sa verse 2 ng ating pong bulayan. Ang sabi ng Bible, unto thee, O God, do we give thanks. Unto thee do we give thanks. For that thy name is near, thy wondrous works declare. Yan, ang Diyos po magpala sa kanya pong mga salita na atin pong nabasa. At dito po sa chapter na ito, Psalm 75, ay lagyan natin ng titulo itong kabuuan itong chapter na Here Comes the Judge. Opo, kasi ito po yan pinakikita yung isang idea na ibinibigay dito ay yung pong pagdating ng Panginoon bilang hukom para hukuman o hatulan, yung kanyang pagbalik, yung kanyang pagdating bilang hukom ay para hatulan itong mga wicked, o to put down the wicked and exalt the righteous. Kaya dito, ito rin naman yung hinihintay po natin, mga anak ng Diyos, yung pagbalik ng ating pong Panginoon. At darating po ang Panginoon at sa kanyang pagbalik, babalik siya bilang isang hukom, tagahatol. Kaya wala tayong dapat na ikapangamba bilang anak ng Diyos dahil anumang nangyayari, anumang kaganapan, anumang ginagawa ng mga hindi mananampalataya, anumang mga wicked sa buhay ng mga righteous na mga anak ng Diyos ay nandiyan po yung paghatol ng Panginoon. Kaya nga madalas na nababanggit ko, sa atin hindi na dapat tayo yung mag-isip pa ng pagganti o magantihan natin yung gumawa sa atin ng hindi maganda, gumawa sa atin ng masama. Hindi na dapat natin na isipin pa paano tayo gumanti kahit pa sabihin natin masakit yung ginawa sa iyo. Opo. Kaya huwag na natin pag-isipan pang gumanti dahil ang Panginoon na siya po yung sinabi naman ng Panginoon ay vengeance is mine. Opo. At sa kanyang pagbalik, sa kanyang pagparito ay naandun po siya na darating bilang hukom. Hahatulan niya. Kahit nga tayo ng mga anak ng Diyos, naandun din yung paghatol niya sa ating pong mga ginawa, sa ating paglilingkod. Kaya hindi na tayo yung mag-isip pa doon sa mga gumawa sa atin ng hindi maganda. Huwag na tayo mag-isip pa paano gumanti, bumawi sa kanila. Ganun din sa iba na mga nakikita natin sa ating kapwa mananampalataya, bakit sila ganito, bakit ganyan, di ba? Huwag na nating isipin 'yon. Isipin natin, ano kaya ang magiging hatol sa akin ng Panginoon? Diba? Ano kaya magiging hatol sa akin ng aking Diyos sa kanyang pagdating? Ano kaya yung magiging gantimpala ko? Minsan kasi ay tayo rin, nakatingin din tayo sa ating kapwa mananampalataya. Minsan tinitingnan natin yung kanilang mga ginagawa, tinitingnan natin yung kanilang mga buhay,
Samantalang yung ating sarili hindi natin tingnan. Tingnan natin sa sarili, ano kayang hatol sa akin ng Diyos? Kung yung mga wicked hahatulan ng Diyos at tayo yun ding mga righteous, yung mga anak ng Diyos, hahatulan din niya. At yung hatol na yan, doon sa judgment seat of Christ, ay para bigyan ng gantimpala. Ang hahatulan niya yung ating pong mga ginawa, yung ating mga pinaglingkod. Ngayon, tingnan natin itong verse 1. Ang sabi niya, "Unto thee, O God, do we give thanks. Unto thee do we give thanks. For that thy name is near, thy wondrous works declare." Dito, nung sinabi ni Asaph, sabi niya, "Do we give thanks?" We give thanks. Ba? Yung salita nga, sa iyo, O Diyos, kami ay magpapasalamat. Nagpapasalamat kami sa iyo. Minsan, sa ating pong buhay, ipinagpapasalamat natin yung mga bagay na mabuti, yung mga bagay na maganda, yung mga bagay na gusto natin. Pero alam po, ang Bible nagsabi, sabi ni Apostle Paul sa mga taga-Thessalonica, in everything, give thanks. Ibig sabihin pala, mabuti man o hindi mabuti sa ating pakiramdam, maganda man o hindi maganda para sa ating paningin, ating pong ipagpasalamat sa Diyos. Gusto man natin o hindi natin nagustuhan, ano po, ating po ipagpasalamat sa Diyos. Everything. In everything, give thanks. For this is the will of God in Christ Jesus concerning you. At dito po, nung sinabi na we give thanks to thee. Diba? Unto thee we give thanks. Unto thee do we give thanks. Ano po ito? Nandun po yung mga righteous, yung mga anak ng Diyos, yung mga Israelite, kahit dito sa panahon nilang ito, ay naandun na po yung alam nila na in-anticipate na nila yung judgment ng Panginoon with praise. Kaya naandun na yung pasasalamat. Kaya pagdating din ng Panginoon, yun din naman ang ating pong sasambitin. Pag hinatulan na tayo sa ating buhay, sa ating mga ginawa, sa ating pinaglingkod, sasabihin lang din natin sa Panginoon, pagbigay niya ng gantimpala, salamat. Magpapasalamat lang din tayo. Kaya sa ating buhay, dito pa lang sa daigdig, ano man yung ibinigay ng Diyos, ano man yung pinagkatiwala ng Diyos, ano man pinangyari ng Diyos, pinahintulot ng Diyos na mapangyari sa ating pong buhay, dumating sa ating pong buhay, ano pong gagawin lang natin? Magpasalamat. Diba? Pasalamatan natin yung kahatulan ng Diyos. At doon sa pasasalamat na yan, naandun yung pagpupuri natin sa Kanya. Kaya sabi dito, unto thee, O God, we give thanks. Tapos inulit pa niya, sabi niya, unto thee, do we give thanks. Amen. Alam niyo po, minsan, sabi ko nga kanina, ang gusto lang natin pasalamatan yung maganda, yung mabuti, yung kaaya-aya sa ating paningin. Paano kapag ang dumating na ay hindi maganda, hindi tayo papasalamat. Kapag may dumating na sakuna, di na tayo makapagpasalamat. Pag dumating ay mga kalamidad, di na tayo makapagpasalamat. Pag may mga kahirapan, kagipitan, karamdaman, minsan, imbis na magpasalamat tayo sa Panginoon, ang nangyayari, nagkakaroon tayo ng pagrereklamo sa ating pong puso. Yun po yung nangyayari. Kung minsan meron tayong gampanin, nagagampanan, o sabi natin, ministeryo sa loob ng iglesia, alam po, dapat magpasalamat tayo. Bakit? Pinagkatiwalaan pa tayo ng Diyos. Diba? Kung nabigyan tayo ng, sabi natin, assignment na gagawin, ay pasalamat natin. Bakit? Pinagkatiwalaan tayo ng Panginoon, ng isang gampanin na kahit na minsan tinitingnan natin ang sarili natin na hindi ko naman kaya yan. Pero dahil pinagkatiwala ng Diyos, sige, salamat sa Panginoon.
At alam natin na ang Diyos po magbibigay ng kalakasan, ng kakayanan. Ang totoo, wala naman talaga tayong kayang gawin. Di naman natin kayang gampanan, di natin kayang gawin ang mga bagay-bagay sa ating ginagawa na paglilingkod sa Panginoon. Ang nagbibigay ng kakayanan, kalakasan, karunungan sa atin ay ang Diyos. Kaya nga po sa bawat panawagan ng Diyos, ano man yan, panawagan man sa isang mga mumunting mga ministeryo sa loob ng church, yung mga pinagagawa ng Diyos sa atin, mga iniuutos ng Panginoon sa atin. Alam po, kaakibat nung kanyang pagpapagawa sa atin ng isang bagay ay yung kalakasan at kakayanan para magawa natin. Kaya doon po kay Apostle Paul, kung maaalala niyo po, sabi niya sa mga taga-Pilipos, I can do all things through Christ which strengtheneth me. Magagawa ko lahat ng bagay dahil kay Kristo na nagpapalakas sa akin. Minsan, kapag tinitingnan natin, pinag-aaralan natin yung buhay ni Apostle Paul, minsan sasabi natin na isa ito sa napaka hinahangaan o mahusay, magaling na naglingkod sa Panginoon. Pero alam po, base sa kanyang patotoo, hindi niya tiningnan yung kanyang kagalingan, hindi niya tiningnan yung kanyang kakayanan, hindi niya tiningnan yung kanyang talento, anumang natapos niya, anuman ang narating niya, ang tinitingnan niya ay yung kalakasan na nanggaling sa Panginoon. Sabi niya, I can do all things through Christ, which strengtheneth me. Kaya yung kanyang decision, sabi niya sa kanyang sarili, ano po sabi niya? For to me to live is Christ, and to die is gain. Saganang akin, itong aking buhay na ito, mamuhay ako para kay Kristo. At yung kamatayan, ang mamatay, pakinabang. Bakit po? Alam niya na hindi dahil sa kanyang sarili, hindi dahil sa Panginoon. Kaya niya nagagawa yung mga bagay na nagagawa. Ganon din po sa atin. Minsan, nakakalimutan natin na kung bakit natin nagagawa yung mga bagay na nagagawa natin ay dahil lang din sa Panginoon, hindi dahil sa atin. Nagagawa natin na magturo, nagagawa nating mangaral, nagagawa natin yung mga umawit, nagagawa natin mag-akay ng kaluluwa, hindi dahil sa tayo yung sa ating kakayanan, kundi dahil sa Panginoon. Kaya dito sabi ni Asaph, sabi niya, unto thee, O God, we give thanks. We give thanks. Pasalamatan natin ang Panginoon. At hindi lang doon sa mabubuti, hindi lang doon sa, di ba, ganun din ang sabi ni Job. Tatanggap lang ba tayo ng mabuti sa Diyos at hindi ng masama? Purihin ang pangalan ng Panginoon. Sabi ni Job, nawala na yung namatay yung kanyang mga anak, naubos yung kanyang kayamanan, nagkaroon siya ng karamdaman. Pero ano pong ginawa niya? Nagpuri at nagpasalamat pa rin sa Diyos. Kung sa kaisipan ng mga hindi mananampalataya, sabihin lamang nila sasabihin lang nila kung sa kanila nangyari ito ay lang ito, nagkataon lang, minalas lang. Yung iba ay sasabihin nila, Panginoon, bakit naman ganito? Diba? Naandun yung pagtatanong sa Diyos. Pero kay Job, ano po? Puri pa rin siya at nagpasalamat sa Panginoon. Kaya wala pong dahilan para huminto sa ating pong ginagawa bilang mananampalataya, sa ating paglilingkod, sa ating pagsamba. Bakit po? Lahat naman ay kailangan natin o dapat lang nating ipagpasalamat sa Panginoon. Pangalawa, sabi niya, unto thee, O God, do we give thanks, unto thee do we give thanks, for that thy name is near. Ito po, sabi niya, that thy name is near. Sapagkat ang iyong pangalan ay malapit. Alam niyo po,
Hindi lamang yung malapit dahil nakakabit sa atin ang pangalan ng Panginoon, 'di ba? Minsan sinasabi natin, papakilala tayo, Christian po kami. Hmm. 'Di ba, minsan gano'n, hindi dahil sa gano'n na malapit sa atin ang Panginoon, kundi ano po, dahil ang Panginoon, malapit ng dumating. Ano po, matagal na kung noong pang panahon sinasabi yung pagbalik ng Panginoon ay malapit na, mas lalo na sa ating pong panahon ngayon. 'Di ba, kaya sabi nga do'n sa Hebrews chapter 10 verse 25, 'di ba? Sabi niya, "Not forsaking the assembling of ourselves together as the manner of some is, but exhorting one another, and so much the more as you see the day approaching." 'Di ba, sabi niya, dahil nakikita niyo, nalalaman niyo na ang araw ay malapit na, papalapit na. Yung pagbalik ng Panginoon, ito madalas kong nababanggit, na yung mga signs, nakita na natin na andiyan na yung mga pestilence, yung taggutom, yung mga sakuna, yung mga kalamidad, lindol sa iba't ibang dako na sinabi ng Bible, yung mga signs ng kanyang malapit na siyang bumalik, na andiyan na. Ang kulang na lang ay yung sound of trumpet. Yun yung hinihintay natin. Kung noon ay sinasabi na sa Bible na malapit nang bumalik ang Panginoon, kasi ay mas lalo tayo ngayon. Kung malapit nang dumating ang Panginoon, ano pang dahilan para manghinglamig? Ano pang dahilan para huminto sa buhay pananampalataya? Kaya sabi dito ng Bible, ay sabi ni Apostle Paul, sabi niya, "Not forsaking the assembling." Huwag niyo nang kaligtaan, huwag niyong pabayaan. Hindi lang po ito kalimutan, kundi ano po, ibig sabihin niya dito nga, not forsaking, ay huwag pabayaan. Huwag niyong pabayaan yung pagkakatipon. Maraming mananampalataya, lalo na sa ngayong panahon, na merong modernong panahon. 'Di ba, napapanood na yung service, yung pananambahan, yung iba talagang napabayaan na, hindi po assembling yung tayo ay nanonood lamang, 'di ba? Wala tayo do'n physically. Kaya ano po, kung araw naman ng pagsambat, kaya naman pumunta, kaya naman dumalo, kaya pa ng katawan. Yung iba nga kahit nahihirapan, ano po, pinipilit pumunta sa pananambahan, sa pagkakatipon. Ang sabi ng Panginoon, huwag nating pabayaan. Ang sabi ng Bible, huwag nating pabayaan yung pagkakatipon. Not forsaking the assembling of ourselves together as the manner of some is, but exhorting one another. Magpalakasan daw po. Magpalakasan sa isa't isa dahil nalalaman nyo ang araw ay malapit na. At saan tayo magpapalakasan? Ano po sabi doon sa verse 24, kung makikita po natin, diyan sa Hebrews chapter 10. Sabi niya, "Provoke one another unto love and unto good works." Isa sa mga bagay na ating pong palalakasin sa ating kapwa, sa isa't isa sa atin, ay yung pong pag-ibig at mabuting gawa. Yung pagmamahalan at yung mabuting gawa, yung paggawa ng kabutihan. Diba? Provoke one another unto good works, unto love and unto good works. Bakit po? Sabi dito sa Psalms chapter 75 verse 1, "For that thy name is near." Malapit nang bumalik ang Panginoon. Diba? Sabihin man natin, yung ginawan mo ng mabuti ay hindi mo lang ibinalik na kabutihan sa iyo, ay ang Diyos ang magsusuklay niyan. Sabihin man natin yung tinulungan mo ay binaliwala lang yung tulong mo, ang Diyos ang magbibigay ng gantimpala sa iyo. Minsan po kasi, yung mga bagay na ginagawa natin, naiisip natin na gagawin din sa atin, tutulong din sa atin. Yung itinulong natin, itutulungan din tayo. Yan naman po yan, law of life, yung sowing and reaping. Mag-aani naman tayo, pero sakaling hindi man tayong umani doon sa magagandang bagay na naitatanim natin, pwede po yung anihin ng ating mga anak, pwedeng anihin ng ating mga apo, pwedeng anihin ng susunod na henerasyon. Di po ba? Ano po? Ang ganda, ito nabanggit ko dati nung nakaraan sa Isabela. Sabi ko doon sa church,
Alam po ang gandang ano, ang gandang, mapakinggan ito nung kung ang mga mga apo-apo sa tuhod ay magiging patotoo nila, sasabihin nila, na bakit kami naririto at ganito na yung ministeryo, ganito na ang aming buhay dahil sa ginawa ng aming mga lolo at lola. 'Di ba, ay kung yung, itinanim natin hindi pa natin inani sa ating panahon, hindi rin inani ng ating mga anak at inani sa panahon ng ating mga apo, alin po, ang sarap din ito. Yung sasabihin nila na, 'pag sa kanilang testimony na nagpapasalamat kami sa Panginoon at kami nasa ganitong kalalagayan, mabuting kalalagayan, maging ang ministeryo, ang aming, church, ang aming buhay dahil sa ginawa ng aming mga ninuno, ng aming mga lolo, ng aming mga lola, 'di ba? Kaya ano po, yung sinabi sa Hebreo, "Not forsaking, but provoke one another unto love and good works." Yun po, aanihin natin 'yan. Wag na nating isipin na ibabalik ito ng Panginoon. Totoo namang ibabalik ng Panginoon, pero wag na nating isipin na sa ating panahon, ibabalik ng Panginoon, susuklian ng Diyos. Ayan po, sinabi nga rin sa Proverbs ba 'yan kung di ako nagkamali na yung ating itinutulong sa mga nangangailangan, tinutulong sa mahihirap ay parang pagpapautang natin na ang Diyos ang magbabayad. Hindi nila kayang bayaran sa atin, sakali mang di nila kayang bayaran sa atin, ang Diyos po ang magbabalik nun sa atin, ang Diyos ang magbabayad nun sa atin. Ang Diyos ang magbibigay sa atin. Ang katotohanan nga, yung mga bagay na naitutulong natin, hindi naman talaga galing sa atin, galing pa rin sa atin pong Diyos, galing sa Panginoon. Kaya ito, sa sinabi dito ni Asaph, sabi niya, "And today, O God, we give thanks." Nandun yung anticipation niya na pagbabalik ng Panginoon at paghatol ng Diyos. Kaya nandun yung papuri niya at pasasalamat sa Panginoon. At sabi niya na dito na, "For that thy name is near." Ang iyong pangalan ay malapit na. Ang iyong pagbabalik, malapit na. Kaya po sa atin, yun po nga maalala lang natin na ang Diyos ay malapit ng bumalik, ang ating Panginoon malapit ng bumalik. Ito po dapat ay nagbibigay sa atin lalo ng encouragement na magpatuloy na maglingkod. Kung sa kalalagayan ka man ng may mga pasanin at tiisin, ay ito po yung magpapalakas dapat sa iyo, sa atin na ano po, manatili at magpatuloy, tiisin ano man yung pasanin na yan dahil ang Panginoon malapit nang bumalik. Diba? Sabi ko kanina, kung noon sinasabi na malapit na, edi paano pa kaya tayo ngayon? Gaano na tayo kalapit? Ang hinihintay na lang natin ay yung huling tunog ng trumpeta. Ba? At ang sabi ng Bible, at the last trump, we shall all be changed. In a twinkling of an eye, we shall all be changed. But we shall all be changed. Babaguhin tayo, bibigyan tayo ng incorruptible body, at tayo ay dadagitin, kakatagpuin ng Diyos, ng ating Panginoon sa alapaap. At doon yung paghatol, yung doon yung gantimpala ay ano po, igagawad niya. Di ba? Sabi sa Revelation, sabi niya, ni John, ay magbalik na kayo. Kung doon ay talagang hinahangad na ni Apostle John na bumalik na kaagad ang Panginoon. At sabi ng Panginoon naman, siya ay magbabalik at yung gantimpala ay dala niya. At gantimpala po yun para kanino? Sa kanyang mga anak. Kaya tiyakin natin, kasama ka ba sa tatanggap ng gantimpala? Tiyakin po natin. Bakit po? Thy name is near. Thy name is near. Yung pagbalik ng Panginoon, malapit na. Isa pa po, sa hulihang bahagi ng verse, sabi niya, "For that thy name is near, thy wondrous works declare." Thy wondrous works. Judgment,
Ihahatulan ng Panginoon ang ang mga righteous with praise kasi ito nga po yung pagbigay ng gantimpala at yung kanyang judgment ay malapit na yung kanyang pagbabalik at sa kanyang paghatol kasama po diyan kasama po yan yung paghatol niya doon sa mga wondrous works ng Panginoon. Di ba kapag tiningnan natin, pinag-usapan natin yung wondrous works ng Diyos, yung sinabi niya dito, thy wondrous works declare, tinitingnan lang natin minsan yung nilikha niya, itong daigdig, yung nature, yung mga bagay na nilikha ng Diyos. At isa pa, minsan na tinitingnan natin ay yung kanyang paggawa sa ating pong buhay. Nakakamangha na paggawa ng Diyos. Di ba? Yun yung madalas makita natin. Pero alam niyo po, yung paghatol ng Diyos, bahagi po doon sa kanya pong wondrous works. Di ba? Amen. Alam niyo po, yung kahatulan ng Diyos sa atin, yung pagbigay niya ng gantimpala sa atin, yan po nakakamangha na paggawa ng Diyos sa atin pong buhay. Sa lahat ng kanyang ginawa. Tingnan lang natin. Pag binalikan natin yung ating pong kalalagayan, kung paano nakakamangha yung pagkilos ng Diyos. Bago pa tayo nakakilala sa Panginoon, ang Panginoon gumagawa na. Nung tayo ay naabot ng Ebanghelyo at nakakilala tayo sa Panginoon, naunawaan natin yung kanyang pag-ibig. Naunawaan natin na mayroong buhay na walang hanggan nanggagaling sa Kanya. Ito po yung nakakamangha na pagkilos ng Diyos. Nung yung ating buhay ay binago ng Diyos, nakakamangha na pagkilos ng Diyos. At nung tayo ay binago ng Diyos, nakakilala na tayo, nagsimula na tayo maglingkod at sumamba sa Kanya, may mga panahon na tayo nanghihina, may mga panahon na tayo ay nanlalamig, may panahon na tayo ay hindi man natin na pinapakita sa iba, hindi man na yung iba talagang nagawa natin at naipapakita. May mga panahon na tayo tumatalikod, pero ang Diyos pa rin ang gumawa. At tayo ay naibabalik, ibinabalik niya. Ito po yung nakakamangha na pagkilos ng Diyos. May mga panahon na naandun tayo sa kalalagayan na sabihin nating mabigat na sitwasyon at kondisyon sa ating pong buhay, pero ang Diyos gumawa. Kaya yung kalalagayan natin sa ating kalalagayan ngayon, ito ay dahil sa nakakamanghang pagkilos ng Diyos. Tapos darating siya, babalik siya, at tayo po ay hahatulan sa lahat ng ating mga ginawa, ipinaglingkod. Nakakamangha kung paano malalaman ng Diyos, paano niya tayo hahatulan. Di ba, minsan may mga bagay, sa ating buhay, isipin natin, tama naman yung motibo ko dito eh. Pero mas alam ng Diyos kung talagang tama at totoo yung motibo natin. Pwede tayong madaya ng ating sarili. Di ba? Pwedeng akala natin, ayos naman yung puso ko, tama naman. Pero saliksikin natin mabuti. Ang Diyos, mas tiyak siya. Mas nakatitiyak siya at nalalaman niya kung talagang kung gaano ka pure and sincere yung ating ginagawa. Opo, mas alam ng Diyos. Kaya ito po yung nakakamabahagi kasama sa nakakamanghang gawa ng Diyos ay yung kanyang paghatol sa atin. Minsan kapag tiningnan ng tao, yung kanyang kapwa, sabihin natin sa ating kapwa, alam po ang bait niyan, ang buti niyan. Di ba? Righteous yan. Ang galing niyan. Ang tapat niyan sa Diyos. Ang tapat niya sa Panginoon. Naandun tayo eh. Naandun yung ating paghanga na kahanga-hanga itong taong ito. Ang tapat nito. Pero alam po, mas alam ng Diyos kung totoo yung katapatan niya. Diba? Mas alam ng Diyos. Kaya ito yung minsan nga kahit sa ating sarili, akala natin ayos yung ating ginagawa, ayos yung ating puso, tama yung ating puso, pero alam ng Diyos mas alam ng Diyos kung tama talaga yung puso natin. Kaya po nakakamangha. Kaya nga po ang ating Panginoon, isa sa kanyang
katangian ay nalalaman niya ang lahat ng bagay. Ba? Omniscient ang ating Diyos. Alam niya yung lahat. At ang bawat detalye. Ba? Pansinin lang natin kung gaano nakakamangha yung paggawa ng Diyos. Nang nilikha niya ang tao, yung kabuuan sa ating pong buhay, alam niya ang bilang ng ating buhok. O kung pumuputi na yung iba nating mga buhok, alam niya kung ilan yung puti at yung ilan yung itim. Alam ng Diyos ang detalye. Yung pagkalikha nga lang sa atin, napakahusay yung bilang ng buto kung para tayo ay makakatayo. Alam ng Diyos. Yung kinakailangan na dami ng dugo nung puti at pula ng red blood and white blood, alam ng Panginoon yung bilang, yung dami para maging normal at tama yung ang ating pong buhay physically. Alam ng Diyos. At siya ang nagdisenyo. Naalala ko yung isang kwento ng isang lalaki na nasiraan siya habang siya nagbibiyahe na namatayan ng makina yung kanyang sasakyan. Itinirik siya. At binuksan niya yung hood, kinakalikot niya, sinubukan niyang start, ayaw start. Tapos ang dami na niya, pinagpapawisan na siya, ang dumi-dumi na ng kamay niya, ayaw start. Maya-maya may napadaan na isang lalaki. Sabi niya, anong nangyari? Niya tumirik, ayaw nang umandar nitong sasakyan ko. Bumaba, itinabi ng lalaki yung kanyang sasakyan, bumaba. Sabi niya, tinanong niya, ano na yung mga ginawa mo? Ginawa mo ito, ganyan-ganyan. Sabi niya, ang dami ko na, ginawa ko na yan, pero ayaw pa rin eh. Maya itong lalaki, sunilip-silip niya, chinek niya, yung mga chinek ng lalaki na itinuro niya. Tapos sabi niya, pahiram nga ng tools mo. Pinahiram siya, tapos may kinalikot siyang konti. Sabi niya, start mo. Ni-start ng lalaki. Pag-start niya, umandar yung sasakyan niya. Namangha itong lalaking may-ari nung nasira na sasakyan, nung tumirik na sasakyan. Sabi niya, ang galing naman ito. Nung paalis na, nagpapasalamat siya, salamat po. Ano nga po pangalan niyo? Sabi ng lalaki, Henry Ford. Alam niya yung sasakyan kasi siyang nagdisenyo ng sasakyan. Alam niyo po, ang ating Diyos, alam niya yung detalye sa ating pong buhay dahil siyang gumawa at siyang nagdisenyo sa atin. Minsan nakakalimutan natin na kung ano man yung kalalagayan meron tayo, ang tanging makakapagbigay ng solusyon ang Diyos. Siyang nagdisenyo. Siyang may hawak ng disenyo. Siyang nakakaalam kung ano yung makabubuti at hindi. Kaya maging yung kahatulan, yung judgment sa ating pong buhay, siya rin ang nakakaalam kung tama o mali yung ating ginagawa. Kaya tayo po yung nagpapasalamat sa Panginoon na kilala niya tayo. Opo, at tayo'y nakakilala rin sa Kanya. Tayo po'y manalangin, Panginoon, salamat po sa inyo pong mga salita. Salamat sa paalaala, salamat sa saway at sa hamon. Salamat po na kayo ay may pangako ng muli niyong pagbabalik. Hindi lang para kami isama, kundi para bigyan din ng gantimpala sa lahat ng aming ipinaglingkod. Tulungan niyo po kami na maging tama ang aming mga puso, aming motibo sa lahat ng aming mga ginagawa. Ma-appreciate man ng tao, ng aming kapwa o hindi, ang aming pong isipin ay ang makapagbigay kami ng kasiyahan, karangalan sa inyo, Panginoon. Dalangin ko po ang inyong mga anak, patuloy na ingatan sa buong maghapong ito. Kayo po ang siyang manguna, samahan niyo po ang bawat isa sa mga hanap buhay, negosyo, i-bless niyo po, Panginoon. Yung mga pumapasok sa trabaho, Panginoon, pagpalain niyo po sila at bigyan ng katalinuhan, kalakasan sa workplace at maging silang liwanag doon, Panginoon, sa kung saan magtrabaho niyo sila ay nailagay. Ganon din sa mga kapatid naming mga nag-aaral, sa mga estudyante, ingatan sila, mga nagsimula ng pumasok ngayong araw na ito, kayo pong mag-ingat at magbigay ng kasiglahan sa kanilang mga puso at katalinuhan sa kanila pong pag-aaral. Dalangin ko rin po ang inyo pong mga lingkod
na tinawag sa iba't ibang dako ng aming bansa, ng maging sa ibang mga bansa. Bless niyo po ang kanilang mga buhay, ang kanilang kalusugan ay ingatan, ang kanilang family, at ganoon din po, Panginoon, probisyon sa anumang kanilang pangangailangan. Maging sa mga namiminuno sa amin pong bayan, kayo po ang siya pong gumawa sa kanila pong mga buhay. Wala po kaming kakayanan na sila ay baguhin, pero kayo po ang Diyos na may likha ng lahat ng bagay, at kayo ang makapangyarihang Diyos, kaya naman sila naluklok sa panunungkulan dahil pinahintulot nyo, at kayo rin pong may kakayanan na magbago sa kanilang mga puso, Panginoon. Nawa sila ay maabot ng inyo pong ebanghelyo, makakilala sa inyo, at maglingkod ng may katuwiran sa anumang posisyon na kung saan ay pinahintulot nyo na sila ay malagay, Panginoon. Bless nyo rin po ang aming pong bayan, ang ekonomiya ay inyo pong paunlarin. At patuloy, Panginoon, na sa aming pong mga anak nyo nawa ay kami po ay mamuhay ng may katuwiran dahil ang inyo pong pagbabalik ay malapit na. Salamat po sa inyo pong biyaya at kabutihan sa amin. Pinagkakatiwala po namin sa inyong buong maghapong ito. Pangunahan niyo po kami at samahan, kay po nawa ang siyang maitaas sa amin po mga buhay at patutuo. Ang lahat ng ito ay aking samo at dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Amen. Magandang umaga po at maraming salamat sa ating po mga kapatid na nakinig, nanood at nanatili. Pagpalain po kayo ng ating pong Panginoon. Magandang umaga at maraming salamat kay Mamu, maging kay Preacher Ed. Good morning po. Kay Sister Edna Bruce, good morning. Kay Sister Nita, magandang umaga. Kay Brother Leo. Ganun din kay Sister Gemma Gliponeo, diyan po sa Naga City. Magandang umaga po. Kay Brother Carlito Ventura, good morning. Preacher Rodel, magandang umaga po. Maging kay Sister Virgie Triano, good morning po. At kay Pastor Edgar Alan Basco, diyan po sa Mapitak, Laguna, good morning. Kaya LJ, good morning diyan sa Cyprus. At kaya Sister Gloria at Brother Allison diyan po sa Ria, Calamba, magandang umaga po sa inyo diyan, sa mga kapatid natin sa Calamba. Kaya Pearl, good morning. At Brother Roger Hermosa, magandang umaga. Kay Brother Jess, kay Rancho, good morning. Sister Zenny Serna at Brother Florante, good morning po. Pastor Bernabe Pulalin diyan sa Pili, Camarines Sur, magandang umaga po. Maging sa mga kapatiran natin diyan sa Pili, diyan sa Bicol, good morning po. At pagpalain kayo at ng Panginoon. Bukas po ay pagpatuloy natin ito pong chapter 75 ng Book of Psalms. Sama-sama po muli tayo bukas. We are just pilgrims passing through. This world is not our final view. God's word our map, His truth our guide. With Jesus walking by our side. Search the scriptures, come and see. They lead us to eternity. Through the Son, God's perfect plan. Life eternal in the great I am. Search the scriptures, read and see. They reveal Christ faithfully. In His name life is given, eternal life, the hope of heaven.